Lucas POV. Kill him. Make sure na hindi na siya mabubuhay pa. Matigas na utos na kung sino. Hindi ako pamilyar sa kanya, pero alam ko na kilala ko siya. Patayin niyo na! Barilin mo! Patuloy na naririnig ko ang paulit-ulit na salitang to, kaya napalingon ako. Isang mataas na kalibre ng baril ang ngayon ay nakatutok sa katawan ko, sabay kalabit ng gatilyo, at ramdam ko ang bala na tumagos sa katawan ko. Hindi ka nasisikatan ng araw? Bulyaw na lalaking naaninag ko ang muka, pero hindi malinaw. Just make sure of it, bastard, dahil kapag nagkamali ka, babalikan kita. Kayong lahat. Sabay-sabay na tawanan ang narinig ko, sabay dura sa direksyon ko ng lalaking bumaril sa akin. Gusto kong tumayo, pero huli na, nang mapagtanto kong nakatali pala ang kamay at paa, kaya walang kalaban-laban na nakahiga ko sa malamig na semento, habang nakatunghay sa akin ang mga taong alam ko mapanganib at banta sa buhay ko. Kung saan ibinigay mong gusto ko, di tapos na tayo kanina pa? Nakakaloko na sabi nito. Sign it, na matapos na tayo. Bulyaw nito. Ngumisi ako at tumitig dito. Magkano binayad niya sa'yo at tripling ibibigay ko? Puno ng kumpiyansa na sabi ko. Sa mundong ginagalawan ko, ay tanging pera ang nagpapaikot sa lahat ng tao sa paligid ko. Kaya alam ko na lahat ay nabibili kasama ng mga taong nasa paligid ko. Talaga ba? Magkano kaya mong ibayad sa amin? Napangisi ako. I knew it. Walang kayang tumanggi kapag pera ng pinag-uusapan. 100 milyon. Fair and square. Matigas na sagot ko. Natigilan ang taong kaharap ko na alam ko nag-iisip sa offer ko dito. Hindi ako pwede magtagal dito, kaya kailangan na pumayag sila as soon as possible. Dahil sa tama ng baril na inabot ko, ay sigurado kung dito pa lang ay mamamatay na ako. I can't let it happen. Hinihintay kong fiancé ko, lalo na't pagiging ama na ako. I need to survive, at susugal ako kahit gamitin ko huling barahan na meron ako. Hindi nito natapos ang sasabihin nang tumunog ang cellphone nito. Kill him! Kapag nakuha mo na kailangan ko. Matigas na utos na kung sino. Nanghihina ako at nanlalabo ang mga mata nang tumingin ako sa lalaki nagbago ang oras sa harapan ko. Sign it, nang matapos na tayo. Utos nito. Napangisi ako ng nakakaloko bago sumagot dito. Kapag pinirmahan ko yan, wala ka mapapala kahit isang kusing. Dapat alam mo nang tungkol sa bagay na yan. Kapag hindi mo ginawang gusto mo, mamamatay ka dito. At ito nang huling araw mo sa mundo. Ngumisi ako, bagay na alam ko na hindi nito nagustuhan. Dahil muling umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok at sumigid sa katawan ko ang sakit na nagpainggit sa buong sistema ko. Alam ko na konti na lang ay bibigay na ako. Pero hindi ako dapat sumuko. Hinihintay ako ni Elise, pati na yung magiging anak ko. Sunod-sunod na putok na muling narinig ko hanggang sa hindi na ito kanaya ang katawan ko. Pero naramdaman ko ang bumuhos na kung ano sa katawan ko. Gasolina. Wag! Malakas sa sigaw ko matapos makita ng dalawang mga mata kong apoy na nagbumula sa lighter na hawak na lalaking nasa paanan ko. Lucas, gising! Malakas na tawag na kung sino habang panay ang tapik sa balikat at pati sa mukha ko. Napabalikwas ako ng bangon at bumulaga sa akin ang seryoso mukha ni Alondra. Alam ko na hindi lang siya basta nagtataka dahil sa tingin ko ay nagdududa na siya. Malimit kasi niya ako makitang ganito simula na magkasama kami at iisa ang reaksyon sa mukha nitong nakikita ko. Ikukuha kita ng tubig. Sabi nito nang tumayo sa kama na makita marahil akong tulala. Paano ba namang hindi ako magkakaganito? Gayong parang totoong-totoong na panaginipan ko. Na tila bangungot na tapos mabungaran ko ang magandang mukha ni Alondra na ngayon ko lang napansin na nakadamit pang tulog pero ang sexy ng suot. Uminom ka muna. Sabi ni Alondra. Mabilis ni inabot kong binigay niya dahil tagang kailangan ko to. Pakiramdam ko kasi ay sobra akong naapektuhan at napagod na parang totoong-totoong na panaginipan ko.
Naupo sa Alondra sa gilid ng kama sa tabi ko, bagay na lalo nagpagulo sa sistema ko. May gusto ka bang sabihin, Lucas? Nag-angat ako ng tingin, kaya malinaw na nakikita ko ang mukha ni Alondra na tila walang pakaalam na nasa isang silid kami, nag-uusap at nasa kama habang napakaganda niya sa paningin ko. Tungkol ba to sa nasaksihan mong barilan nung tumakas tayo? Tanong ni Alondra. Hindi ko alam, pero simula na makilala kita, ay nagkaroon ako ng mga bagay na nakikita at parang tingin ko'y bahagi ng nakaraan ko, pero malabo eh. Imposible naman kasi na nangyari yun. Dahil alam ko sa sarili ko na mula na magkaisip ako, ay buo ang memorya ko. At sigurado ako na wala akong nakalimutan. Hindi umimik si Alondra matapos marinig ang sinabi ko. Ilang minuto rin ang lumipas bago siya muling nagsalita. Ano napapanaginipan mo? Seryoso ang muka at wala akong nakikitang emosyon ni Alondra. Sinabi ko sa kanya ang bawat detalye ng napanaginipan ko. Maging kung paano ako nagtataka sa mga pagkakataon na bigla na lang itong pumapasok sa isipan ko na tila ba isa tong alaala o totoong nangyari sa buhay ko. Nasaan ang mga magulang mo? Bigla itanong nito. Hindi ko alam. Wala akong kilala ng mga magulang dahil nasa ampunan na ako. Muli ay nanahimik si Alondra. Sa pagkakataon na to, larawan ng isang seryosong babae ang nakikita ko. Naaksidente ka ba noon? Nakatitig sa mata ko na tanong ni Alondra. Nag-isip ako, pilit na inaalala kong lahat. Pero wala akong makapas sa utak ko dahil buo naman ang memorya na sa tingin ko ay meron ako. Hindi ako sigurado, pero sa pagkakaalala ko, hindi pa nangyari sa akin yun. Tumango ito, saka tumayo at naglakad patungo sa kung saan. Saglit pa, ay bumaha ang liwanag sa loob ng silid ko. Hindi gaya kanina, na tangay makalulimlim na liwanag galing sa lampshade na nasa gilid ng kama ko. Malinaw na nakikita ko tuloy kung gaano kaganda ang babaeng nasa harap ko. At gaya nga ng sabi ko, na napaka-sexy niya sa damit pantulog ni suot nito. Hubad, seryoso na sabi ni Alondra na makalapit sa akin. Maang na nakatingin ako dito. Di ko maunawaan kung bakit kailangan kong gawin yon. Lucas, hubarin mong damit mo. Utos ni Alondra ulit. Bakit? Malakas na kabog ng dibdib na tanong ko. May gusto akong makita. Bilis na. Anong gusto mong makita? Tanong ko pa dahil naguguluhan ako sa kinikilos ni Alondra. Eh di yung katawan mo? Ano pa? Huwag ka mag-alala. Sanay ako makakita niyan. Lalo na nag-aral ako para maging doktor. Nakasimangot na sabi ni Alondra. Kahit nag-aalangan, ay bumaba ako sa kama at tumayo sa paanan nito, saka mabilis nang inalis ang t-shirt na suot ko. Kita ko kung paano ni Alondra pinasadahan ng tingin ang dibdib, pababa sa tiyan ko, at umikot para tingnan ang likuran ko. Nag-init tuloy ang sobrang pakiramdam ko, lalo na nang hawakan nito ang tagiliran ko. Saan mo nakuha to? Pinaalala ka ba tungkol dito? Tanong ni Alondra na ang mga daliri ay marahang hinaplo sa bahaging yon. Oo, sinaktan ako minsan na umampon sa akin, kaya nagkasugat ako dyan. Hindi nila ako dinala sa ospital, kaya hindi naagapan. Hanggang sa magkaroon ng infection yata yon, kaya lumobo. Umarap sa akin sa Alondra at muli ay pinasadahan ng tingin ang katawan ko, saka nagsalita. Bilang doktor, isang ebidensya ang makita mo yung mga gunwound marks ka sa katawan. Kung totoo na binaril ka ng paulit-ulit, hayon na rin sa kwento mo. But in my assessment, wala kang kahit anong pelat na mapapatunayan na totoong nakikita mo o napapaginipan mo. Napatingin ako kay Alondra. Doktor nga pala siya at magaling sa ganitong bagay. Lalo na fully trained din siya at tumawak na baril, kaya mas familiar siya kumpara sa akin. Ibig sabihin ba nun, hindi totoo mga nakikita ko? Tanong ko ulit. Gusto ko kasi magkaroon ng linaw kung bakit ako nakakaranas nito dahil tagang binabagabag na ng mga to ang isipan ko sa tuwing papasok ang mga putol-putol na eksena sa utak ko.
Naupo ako sa tabi ni Alondra dahil umupo ito sa gilid ng kama. Hindi ko alam. Hindi ko masasabi pa sa ngayon. Nag-base lamang ako sa medical assessment na ginawa ko. Hayaan mo. Papaimbestigahan ko ang pagkatao mo para makonekta natin kung nangyari na ba talaga to sa'yo. O baka dahil lamang to sa nagkaroon ka ng trauma sa barilang naganap. Kakaibang version ni Alondra ang nakikita ko ngayon sa katauhan nito. Puno ng otoridad ang tinig nito habang seryoso ang mukha niya sinasabi yon. Hindi ganun, Alondra. Bago kita nakilala, may mga pagkakataon na nag-flashback ang tungkol dito sa isip ko. Pero noon, hindi ako sigurado dahil minsan lang mangyari yon kapag masama yung pakiramdam ko. It's okay. Matulog ka muna. Baka masamang panaginip lang ang lahat. Suhestyon nito. Malalim na buntong hiningang pinakawalan ko dahil nagdududa na ako sa sarili ko. Pakiramdam ko ay may mali eh. Alondra, sa palagay mo, anong pwede kong gawin para malaman ko anong totoo at ibig sabihin ng panaginip ko? Tanong ko habang nakatitig sa magandang mukha nito. I don't know. Wala akong idea. Pero isa lang ang pwede natin gawin. Ayun ay magpaimbestiga tayo. Seryoso na sabi ni Alondra. Tumango ako. Tama siya. Yun nga ang dapat na gawin ko. Pero hindi ko alam kung paano. Very limited ang alam ko, maging ang kakayahan ko. Lalo pa at kailangan ko rin tustusan ng tungkol dito. Pero alam ko na hindi ko makakaya dahil wala akong trabaho at sa ngayon ay nagtatago pa dito sa bahay ni Alondra. Bukas na natin pag-usapan ng tungkol dito. Let's sleep first. Sabi ni Alondra, sabay tayo. Tumango ako dahil tama siya. Yun na nga talaga ang dapat namin gawin na dalawa. Hindi mo ba ako pipigilan na lumabas? Nakasimangot na tanong ng nakatayo na sa Alondra sa harap ko na ikinamaan ko. Napaka-unpredictable talaga niya at hindi ko malaman ang gusto. Sinimangutan lang ako nito sabay pa jack ng paa. Ano ginagawa mo? Tanong ko na makitang walang pasabi nang umakyat siya sa kama na gamit ko. Matutulog. Dito na ako matutulog para may kasama ka at baka magsisigaw ka na naman. Matapos sabihin yon, ay inabot nito ang unan at nahiga na. Nakalantad tuloy ang mga binti at makinis na hita nito sa mga mata ko na naging dahilan para mag-iba ang temperatura ng katawan ko. Naiiling na nahiga ako pero ang priya ni Alondra, pumulupot ang braso nito sa katawan ko. Lucas, may girlfriend ka na ba? Tanong nito na ikinagulat ko. Paano ako magkakaroon ng girlfriend? Halos walang may gustong pumansin sa akin sa lansangan. Wala pa. Really? So, akong first kiss mo? Nakangiti na tanong nito. While, may kung anong kumislap sa mga mata. Oo. Tanging nasagot ko dahil ang hirap ng sitwasyon ko na yakap ni Alondra at nakadikit ang katawan naming dalawa. Look, may naging boyfriend na ako before. Pero lahat sila nagtago na parang daga na makita ang daddy at kakambal ko. I experienced plenty of kisses. Pero hanggang doon lang yon. Naisip ko tuloy. Pangit ako kaya walang nanliligo sa akin. Napangiti ako. Parang batang nagkukwento sa Alondra ngayon. Malayo sa seryoso na mukha niya kanina habang nag-uusap kami. Sa tingin mo, pwede natin gawin yon? Bigla itanong ni Alondra. Hindi ko masyadong nauunawaan ang sinasabi ni Alondra dahil nasa magandang mukha niya naglalarong isip ko habang pinagmamasdan ko ang bawat kibot ng labi nito. Lalaki ka ba talaga, Lucas? Tila piko na tanong ni Alondra. Oo naman. Nangingiti na sagot ko. Para kasi siyang batang may gustong malaman. Alondra! Nagulat na lang ako nang idikit nito sa akin ng katawan, sabay siil ng halik sa akin. Masyado siyang agresibo, kaya paano ko mapigilan ang sarili ko? Gayong heto at napunta na ako sa ibabaw niya at hindi ko na makontrol ang nararamdaman ko habang panay ang halik ko sa mukha nito. Napunta na sa punong tenga niya, napakiramdam ko ay sanay na akong gawin ang bagay na to. Lalo pa, at sinusunod ko lang ang dikta ng sarili ko.
Isang ungol ang kumawala mula kay Alondra sa ilalim ko. Dahilan para maputol ang napakaikli na pagtitimpi na meron ako. Masyado na akong naakit kay Alondra at alam ko na sa pagkakataon nito ay hindi ko kayang pigilan sa sarili ko. How is it? Magaling ba ako? Pilya na tanong ni Alondra. Ang galing sobra? Nakangiti na sagot ko. Alam ko na kahit na sino makakita sa akin ay mababasa sa mukha ko na satisfied ako sa ginawa namin ni Alondra. Ang sarap pala. Patikim ulit next time ha? Natawa ko. Maloko talaga to kuminsan. Pero ramdam ko ang kainosentahan sa tinig nito. Ayaw mo ba? Nakalabi na tanong ni Alondra. Siyempre gusto. Sagot ko, sabay hapit dito palapit lalo sa katawan ko. Alam mo, gusto kong ugali mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, pwede kong subukan na gawin ng hot desire ko. Ayaw kasi akong payagan ni Daddy at Aldrich na mag-boyfriend. At 25 na kaya ako. Sino si Aldrich? Hindi makatiis na tanong ko dahil siya ang lalaking narinig kong binanggit na Alondra noong unang gabi na natulog akong yakap siya. My twin brother. Masyado siya mahigpit sa bawat ginagawa ko, gaya ni Daddy. Pero syempre, hindi uubra sa akin yun. Kita mo nga, nakalusot ako. Pilya na sabi nito, sabay hagikgik sa tabi ko. Kung titingnan sa Alondra, ay napakasimple lang niyang babae pagdating sa bagay nito. Prangka siya tungkol sa ganitong usapan at alam niya ang gusto niya sa buhay. Baka isipin mo malandi ako. Ganito lang talaga ako. Ayoko lang tumanda sa mundo na walang mawang pagdating sa ibang bagay. Hinilakan ko lang sa Alondra sa ulo at niyakap na mahigpit. Namiss ko to, lalo pa at madalabas siyang laman ng isip ko simula nang umalis siya at iwan ako. I like you. Alam mo ba yun? Sumikdo ang dibdib ko at nasabi ko ang bagay na laman ng isipan at puso ko. Gusto rin naman kita kahit isip bata't masungit ka minsan. Nangingiti na sagot ko. Kung di pa kita inakit, hindi mo naman ako papansin at papatulan. Natawa ako. Kakaiba talagang babaeng yakap ko. Bukod sa open siya pagdating sa mga bagay na gusto niya, ay wala tong pakundangan o pakialam sa sasabihin. Basta masabi lang nito ang gusto niyang sabihin. Isang linggo pa lang tayo nagkakakilala, Alondra. Alangan naman na sunggaban agad kita. Natatawa na sagot ko. Ang pakikot mo sa totoo lang. Lalo ko natawa sa sinabi nito. Kakaiba talaga sa Alondra sa babaeng nakilala ko. Teka, di ba sabi mo gusto mo ko, tapos gusto kita? Meaning ay boyfriend na kita? Napaisip ako. Ganun na nga ba kami ni Alondra? Kaya ko nga bang panindigan ang sinasabi niya? Hoy, Lucas, tinatanong kita. Mataray na sabi ni Alondra. Bakit? Willing ka bang maging girlfriend ko? Handa ka bang panagutan ako? Natatawa na tanong ko na sinamangutan lang nito. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Bahala ka kung ayaw mo. Sa ganda ko na to. Sure maraming may gusto sa akin. Takot lang sa daddy ko kaya ikaw. Tumino ka. Para kapag nakaharap mo ang daddy ko, hindi ka niya masindak-sindak sa kanya? Napaisip ako. Mukhang kailangan ko magbaon ng 1 milyon na lakas ng loob para makaharap ang ama ni Alondra. Dahil base sa sinasabi nito, ay hindi magiging madali para sa akin ang harapin to. Huwag ka mag-alala. May alam akong paraan para hindi na magreklamo si daddy at kuya. Ano naman yon? Agad na tanong ko. Dahil wala akong tiwala sa mga ganito ni Alondra. Sigurado ako may niluto siyang plano. Kaya mabuti na natanungin ko to. Ano naman yon? Siguraduhin mo lang na hindi ako mapapahamak dyan. Biro ko. Kinurot nito ang tagiliran ko, kaya napaigtad ako at lalong nadiin ang katawan ko sa kanya. Gagawa natin agad siya ng apo para hindi na siya magreklamo. Proud na sabi ni Alondra sa tabi ko. Nag-init yata ang buong katawan ko, maging hanggang sa talampakan ko dahil sa sinabi nito. Heto kami, hubot-hubad at kakatapos ng tikman ng isa't isa. Tapos wala man lang abog na sinabi niya ang salitang lumabas sa bibig ni Alondra.
Matulog na tayo? Puro kakalokohan. Sabi ko, dahil sa maikling panahon na nakasama ko sa Alondra, ay alam ko kung gaano siya kapilya. Bagay na alam kong bihira lang ang nakakaalam. Dahil ibang emosyon ang meron siya sa tuwing kaharap niyang iba. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.